Ang pelikula ay nagsisimula sa isang eksena kung saan makikita si Peter, isang mapagmahal na ama at asawa, na nakatingin sa kanyang bintana. Sa labas, may isang nakakasilaw na liwanag na biglang kumislap sa kalangitan at bumagsak sa malayo. Ang kakaibang liwanag na ito ay nagdulot ng takot at pagkabigla sa mga tao habang sinusubukan nilang maghanap ng ligtas na lugar. Nagising si Peter mula sa kanyang pagkakahimbing, gulat at nanginginig. Naupo siya sa kanyang kama at naalala ang kakaibang pangyayaring yun na tila nagdulot ng matinding kaba sa kanya. Tinanong siya ng kanyang asawang si Alice kung nanaginip na naman siya ng masama at iminungkahi na kausapin niya ang isang eksperto tungkol dito. Binanggit na nag-aalala na ang buong pamilya. Sinabi ni Peter na kaya niyang harapin ang sitwasyon ng mag-isa, at mabilis niyang binaliwala ang usapan. Kinabukasan, naghanda si Peter para sa trabaho at nadatnan ng kanyang bunsong anak na naglalaro sa ilalim ng mesa. Kahit paulit-ulit siyang pakiusapan ng anak na maglaro muna, ipinaliwanag niya na kailangan niyang umalis para sa trabaho. Ngunit nangakong dadalhin ang pamilya sa pier mamaya. Habang nagpapalam siya sa kanyang asawa, nalaman niya na magkakaroon ng selos-salo kinabukasan para ipagdiwang ang promosyon ni Alice kasama ang kanilang mga kaibigan. Habang palabas si Peter ng kanilang apartment, naramdaman niya ang bigat ng kanyang mga panaginip na tila nag-iiwan ng marka sa kanya. Patuloy itong gumugulo sa kanyang isipan habang naglalakad patungo sa trabaho, kung saan siya ay nagtatrabaho bilang isang inhinyero. Sa trabaho, sinubukan niyang ayusin ang isang makina ngunit bigla siyang nakakita ng nakakakilabot na imahe ng kanyang dagwang kamay. Ang saglit na pagkawala ng konsentrasyon ay naging sanhi ng pagkasira ng makina, na nagdulot ng pag-aalala mula sa kanyang boss at kaibigan na si David. Tinanong ni David si Peter kung okay lang ba siya at sinabi nitong napansin niyang hindi na ito kagaya ng dati. Bagaman nagbigay ng maikling sagot si Peter, hindi tumigil si David sa pangungumbinsi, at binigay pa niya ang contact information ng isang lokal na mental health clinic, na tila nararamdaman ang mas malalim na problema. Makalipas ang ilang oras, pumunta si Peter sa tindahan ng mga gamit pang konstruksyon upang isauli ang isang cable. Ngunit bigla siyang nakaranas ng isang napakalinaw na imahe ng isang nakakatakot na alien attack. Nang magkamalay siya, natagpuan niya ang sarili niyang nakahiga sa malamig na sahig. Ang kanyang isipan puno ng paulit-ulit na mga imahen. Ang karanasang ito ay hindi lamang nagdulot ng matinding takot sa kanya, kundi nakalimutan din niya ang pangako niyang dadalhin ang kanyang pamilya sa pier. Sa bahay, dahan-daang pinatulog ni Alice ang kanilang dalawang anak. Malinaw na nadismaya ang mga bata kay Peter dahil hindi nito tinupad ang kanyang pangako. Sinubukan ni Alice na ipaliwanag ang dahilan ni Peter ngunit tumanggi si Hannah, ang kanilang panganay, na magbigay ng anumang palusot para sa ama. Kinagabihan, dumating si Peter sa bahay bitbit ang isang bagong bilang teleskopyo. Natagpuan niya si Alice na halatang labis ng nag-aalala. Ang kanyang pag-aalala tungkol sa kakaibang pag-uugali ni Peter ay tila umabot na sa sukdulan. Sinubukan ni Peter na ipaliwanag ang nangyari sa trabaho, ngunit ang tensyon sa pagitan nila ay lalong tumindi. Nagmakaawa si Alice kay Peter na humingi ng tulong mula sa mga profesional. Kitang-kita sa kanyang boses ang pag-aalala. Subalit, nagdadalawang isip si Peter tungkol sa pagpunta sa ospital. Takot na baka hindi seryosohin ang kanyang mga karanasan. Kinabukasan, nagising si Peter sa tunog ng tawanan at paglalaro ng kanyang mga anak, isang kabaligtaran sa madilim na panaginip na gumugulo sa kanya. Habang papunta siya sa sala, sinubukan niyang sumali sa laro ng mga bata ngunit iniwasan siya ni Lucy. Determinado siyang bumawi, kaya't ginugol niya ang oras sa pagkukumpuni ng teddy bear ni Lucy, pati na ang pag-aayos ng voice box nito. Kinalaunan, nilapitan ni Peter si Alice at sinabi sa kanya ang desisyon niyang magpa-schedule ng appointment sa isang doktor pagkatapos ng trabaho. Bumalik ang sigla sa mukha ni Alice at pansamantalang nawala ang kanyang mga alalahanin. Tinupad ni Peter ang pangako niya at pumunta sa isang psychiatric clinic. Mahina akong naghihintay sa common area para sa kanyang turn. Habang naghihintay, isang lalaking nakaupo sa tabi niya ang nagtanong tungkol sa dahilan ng kanyang pagbisita. Habang nagkukwento, sinabi ng lalaki ang tungkol sa mga kakaibang liwanag na kanyang nakita at ang paniniwala niyang may mangyayaring kakaiba. Sa tono ng paranoia, nagkumpisal ito kay Peter. Sinasabing sinasadyang burahin ng mga doktor ang ganitong alaala upang kontrolin ang mga tao at hindi sila maghinala. Pinagmasdan ni Peter ang lalaki nang may pagtataka habang ito ay tinawag papasok sa ibang kwarto. Nabahala si Peter sa kanilang pag-uusap kaya't nagbago ang kanyang isip at mabilis na umalis ng klinik nang hindi kumonsulta sa doktor. Pag-uwi niya, tinanong siya ni Alice tungkol sa check-up at nahihiya niyang inamin na hindi niya ito itinuloy. Kitang-kita ang frustration ni Alice sa kanyang paulit-ulit na pag-iwas. Kaya't sinabi nitong maghanda na lamang siya para sa nalalapit nilang dinner party kasama ang mga kaibigan. Sa salo-salo, habang abala ang mga bisita sa pag-uusap, nanatiling tahimik si Peter at nakatitig sa kalangitan gamit ang bagong bilang teleskopyo. Nang papalapit na ang pagtatapos ng party, nilapitan siya ng kanilang kapitbahay upang makipag-usap. Napansin ang kakaibang kilos niya. Biglang nagliwanag ang langit, at 12-dosenang hindi kilalang mga barko ang nagsimulang bumaba papunta sa Earth. Lumabas sina Alice at ang kanyang kaibigan sa balcony upang tingnan ang kaguluhan. At nagpalitan ng nag-aalalang tingin si Alice at Peter. Biglang naputol ang nakakabinging katahimikan ng isang malakas na shockwave ang pumutok. Winasak ang mga bintana ng lungsod, at nagkalat ng mga gamit at tao sa iba't ibang kwarto. Nagsimula ang matinding takot habang naghahanap ang mga magulang ng kanilang mga anak. Natagpuan ni Peter si Lucy na nagtatago sa ilalim ng kama at sinabihan si Alice na manatili habang pupuntahan niya si Hannah sa bahay ng kanilang kapitbahay. Nang hindi makita ang kanilang mga anak, nagsimulang maghanap sina Peter at ang kapitbahay nilang
si Rai sa sirang elevator na paboritong taguan ni Hana. Doon nila natagpuan ang mga bata. Matapos muling pagsamasamahin ng pamilya at bumalik sa kanilang apartment, nakarinig sila ng nakakakilabot na tunog mula sa malapit na hagdanan. Maingat na binuksan ni Peter ang pinto at naisalayan ang nakakatakot na eksena ng mga nilalang na mabibigat ang armor na marahas na pumapatay sa lahat ng kanilang madaanan. Agad niyang isinara ang pinto at mabilis na dinala ang pamilya pabalik sa itaas. Ibinunyag ni Peter na ang mga nilalang mula sa kanyang mga panaginip ay ngayon ay naging nakakatakot na katotohanan. Nagtanong si Alice kung ano ang susunod nilang gagawin. Naalala ni Peter ang mga pangyayari mula sa kanyang panaginip at iminungkahi na magtago sila sa pabrika kung saan siya nagtatrabaho. Biglang narinig nila ang tunog ng putukan mula sa labas ng kanilang pinto, kaya't napilitan silang magtago at maglagay ng barikada gamit ang mga istante at muebles. Ngunit ang walang tigil na pagkatok mula sa labas ay nagbanta na mawasak ang kanilang depensa. Dahil sa matinding takot, tumakbo si Lucy upang kunin ang naiwan niyang laruan sa kabila ng mga pakiusap ni Hana. Nang huminto ang pagkatok at nagsimulang marinig ang tunog ng pagsira sa dingding, nagmamadaling pumunta sina Alice at Peter sa kwarto ni Lucy. Ngunit natagpuan nilang wala na ito. Ang dayuhang nilalang ay biglang pumasok sa apartment at nakita si Lucy na nagtatago sa ilalim ng mesa. Lumapit ito sa kanya na may kakaibang kuryosidad. Iniunat ang kamay nito patungo sa kanyang mukha. Bago pa man ito makadikit, mabilis na sumugod si Peter at inagaw ang sandata ng nilalang. Nang subukan niyang gamitin ang baril, bigla itong nagmalfunction. Galit na galit ang alien at inatake si Peter. Inihiga siya sa sahig at humugat ng kutsilyo para saksakin siya. Ngunit biglang sumugod si Alice at tinamaan ang maskarang nilalang. Dahilan upang mawalan ito ng malay. Dahil sa takot, agad na tinipon ni Peter ang kanyang pamilya at dinala sila sa rooftop. Umaasang makakahanap sila ng ligtas na lugar doon. Pagdating nila sa bubong, nakita nila ang kanilang mga kapitbahay na nagkukumpulan. Halatang takot at naguguluhan sa nangyayaring kaguluhan sa ibaba. Sa isang kalaywang rooftop, isang grupo ng tao ang humihingi ng tulong. Ngunit ang kanilang mga sigaw ay naputol ng isang pagsabog ang tumama sa kanilang gusali. Sa desperasyon na makaligtas, napagtanto ng grupo na hindi ligtas sa bubong o sa hagdan. Nagmungkahi si Peter na gamitin ang cleaning trolley para bumaba sa harapan ng gusali. Habang bumababa sila, nagsimula ng magpakita ng kahinaan ang luma at kalaw-angin na mekanismo. Dahilan upang itigil nila ang paglusong at maghanap ng pansamantalang masisilungan sa isang abandonadong apartment. Sa loob, pinaglaruan ni Peter ang alien weapon. Sinusubukang tanggalin ang mga security measures nito. Samantala, nilapitan siya ni Ray at Samantha. Ang mga mukha nila puno ng pagkabalisa. Pilit nilang sinasabi kay Peter na dapat silang umalis agad ng lungsod at maghanap ng ligtas na lugar. Mungkahi ni Peter ang pabrika kung saan siya nagtatrabaho. Sigurado siyang magbibigay ng proteksyon ang matibay nitong basement. Nagpanukala naman si Alice na gamitin ang sistema ng lagusan bilang daan papunta sa pabrika. Ilang blok lang ang layo ng pasukan. Habang nag-uusap sila, isang pagsabog ang biglang yumanig. Tinamaan si Ray ng mga apoy. Kasunod nito, narinig ang mga putok ng baril na agad namang tumama kay Samantha at sa kanyang anak. Dahilan upang magliyab sila bago pa makakilos. Sa gitna ng kaguluhan, nagkubli si Peter at ang kanyang pamilya at nakatakas mula sa nakakatakot na eksena. Naghanap sila ng ligtas na lugar sa isang tahimik at abandonadong pasilyo. Sa wakas, nagtagumpay si Peter na ma-unlock ang alien weapon. Ginamit niya ito upang maalis ang tatlong alien na humahabol sa kanila. Binibigyang daan ang kanilang pagtakas mula sa gusali. Tumakbo sila patungo sa lagusan. Ang tanging pag-asa nila sa gitna ng mga nakakatakot na kaganapan. Ngunit pagdating nila sa pasukan, napansin sila ng isang alien ship. Habang nagmamadali silang pumasok sa lagusan, isang pagsabog ang gumuho sa lagusan. Dahilan upang masugatan ng malubha si Alice. Dala ng matinding determinasyon, binuhat ni Peter si Alice sa loob ng madilim at makipot na lagusan. Pilit na tinutulak ang sarili papunta sa pabrika. Samantala, sa kanilang apartment, nagkamalay ang alien na naunahan ni Peter. Galit dahil sa pagkawala ng kanyang sandata, sinundan nito ang signal ng ninakaw na kagamitan. Nasa huli nagdala sa kanya sa lagusan. Natagpuan niya si Peter at ang kanyang pamilya, dahilan upang muling tumaas ang tensyon sa grupo. Nagkaroon ng mabangis na labanan. Nagawa ni Peter na madaig ang nilalang. Inagaw ang sandata nito, at ibinagsak ang maskara nito sa konkreto. Humihingal at galit na galit. Hiningi ni Peter ang sagot kung bakit nagaganap ang pagsalakay. Nang mabasag ang helmet ng alien, tumambad ang isang mukhang tao. Natulala si Peter sa kanyang nakita. Halos hindi makapaniwala habang nagtanong, "Sino ka?" Biglang naputol ang atensyon niya nang marinig ang hysterical na sigaw ng kanyang anak na nagsabing nawala ng malay si Alice. Pinilit niyang gawing bihag ang estranghero. Pinapasa nito ng kanyang asawang sugatan patungo sa pabrika. Sa wakas, narating nila ang tarangkahan ng pabrika. Malakas na kumatok si Peter. Halatang desperado. Binuksan ang pinto ng kanyang boss na si David. Kasama ang isang grupo ng mga armadong tao. Agad silang pinapasok habang nagsimula ng dumagsa ang mga alien ship sa itaas. Tila paalala ng matinding laban para sa kaligtasan na naghihintay sa kanila. Sa loob ng pasilidad, tumambad sa kanila ang isang nakakakilabot na eksena. Ang mga doktor na dapat sanang mag-aalaga kay Alice ay sumasailalim sa kanya ng brutal na paggamot, isang electrocution. Napuno ng galit si Peter, ngunit pinigilan siya ni David. Sinasabing ito'y bahagi lamang ng diagnostic procedure. Ang tensyon sa paligid ay napakabigat habang ipinaliwanag ni David na matagal na nilang inaasahan ang pagsalakay. Kaya naman sila'y handa. Inihatid ng mga sundalo ang alien palayo. Habang nagbigay ng nakapanghihilakbot na balita ang mga doktor,
tumigil na ang mga sistema ni Alice. Biglang nagsalita ang dayuhang estranghero. Nag-aalok na iligtas niya si Alice. Ngunit kapalit nito ay kailangang hayaan siyang mabuhay. Sa desperasyon, ipinadala ni Peter ang kanyang mga anak kay David. Pinili niyang magtiwala sa alien. Sa sterile na kwarto, humiling ang alien ng kutsilyo at, sa gulat ni Peter, hiniwa nito ang sugat ni Alice. Sa ilalim ng synthetic na balat, lumitaw ang isang komplikadong network ng mga wire at mekanismong pumipintig na parang may kakaibang enerhiya. Nang makita ang kalituhan ni Peter, ipinaubaya ng alien ang karagdagang paliwanag at sinabing ang focus nila ay mailigtas si Alice. Inutusan niya si Peter na gumawa ng 6 na pulgadang hiwa sa kanyang dibdib. At sa pagkagulat ni Peter, natuklasan niya ang katulad na network ng synthetic organs sa ilalim ng kanyang laman at buto. Nakapako si Peter, hindi makapaniwala, habang tila gumuho ang kanyang buong realidad. Agad na ikinonekta ng estranghero, na ipinakilala bilang Miles, si Peter kay Alice gamit ang isang wire. Damaloy ang enerhiya sa kanilang dalawa, dahilan upang mawala ng malay si Peter. Sa kawalan ng malay, lumitaw ang isang nakatagong katotohanan, siya, si Alice, at bawat nilalang sa planetang ito ay hindi tao kundi mga advanced synthetic beings na maingat na nilikha ng mga tao. Sa paglipas ng panahon, ang mga AI na ito ay nagkaroon ng sentience, na nagdulot ng takot sa kanilang mga lumikha. Ang takot na ito ang nagpasimula ng isang digmaan na nagdulot ng matinding pagkawasak. Buwan ng labanan ang lumipas, at nalipol ng mga synth ang karamihan sa mga tao, dahilan upang tumakas ang nalalabi patungo sa isang malayong planeta. Si Peter at Alice, na nakatagpo ng mga ulilang batang tao sa gitna ng kaguluhan, ay inampun sila bilang kanilang sariling mga anak, upang maghilom mula sa trauma ng digmaan. Ang mga synth ay bumuo ng isang memory wiping system upang burahin ang mga alaala ng kahindik-hindik na nakaraan. Gayunpaman, may ilan tulad ni David na piniling panatilihin ang kanilang mga alaala, naghahanda para sa posibleng pagbabalik ng mga tao. Nang magising si Peter, nakita niya si Miles na nakaupo sa kanyang harapan. Ang wire na nakakonekta kay Alice upang patuloy itong mabuhay. Habang malinaw na marami ang nais itanong ni Peter, ipinaliwanag ni Miles ang kanyang kwento. Sinabi niya na ang kanyang mga lolo't lola ay kabilang sa mga taong pinalayas ng mga synth. Inilahad ni Miles na ang kolonya ng tao sa Mars, na naitatag matapos ang mga dekadang pagkakatapon, ay nakapagtipon ng mga mapagkukunan upang muling bawiin ang Earth. Indoctrinated sila upang tingnan ang mga synth bilang mga halimaw. Ngunit nang makita ang mga ito ng harapan, napagtanto ni Miles ang isang panig na salaysay. Tumanggi siyang maging isa pang kasangkapan sa siklo ng karahasan, at hindi siya handang saktan ang mga inosenteng bata at pamilya. Nang magkamalay si Alice, tinulungan ni Miles ang pamilya upang makatakas at makasama muli ang kanilang mga anak. Isang matinding barilan ang sumiklab, at napilitan sina Peter at Alice na lumaban upang makaligtas. Sa wakas, narating nila ang train platform kung saan nakasakay sina Hannah at Lucy, habang inaakyat ng mga sundalong tao ang istasyon. Umalis ang tren, dala ang pamilya patungo sa kaligtasan. Si Peter at David ay magkatabing nanood ng pagkawasak, nagdadalamhati para sa mga buhay na nawala. Ibinunyag ni David na sila rin ay sumailalim sa memory eraser, isang proteksyon laban sa bigat ng kanilang mga nagawang kasalanan. Ngunit ngayon, sa muling pagsiklab ng labanan, kailangang bumalik ang mga nakalimutang alaala. Habang umuupo sa kanyang upuan, niyakap ni Peter ang kanyang pamilya habang unti-unting lumabas ang tren mula sa mga lagusan. Sa pagsikat ng araw, na nagpapinta ng pag-asa sa kalangitan, napagtanto ni Peter na ang kanilang paglalakbay ay magiging mahirap. Mangangailangan ito ng pagbabago at pag-angkop sa patuloy na nagbabagong mundo. Sa kabila ng lahat, dala niya ang bagong kaalaman tungkol sa sarili, sa kanilang kaaway, at ang mumunting pag-asa na balang araw ay magkakaroon ng kapayapaan sa pagitan ng mga tao at synth. At dito nagtatapos ang pelikula.